si Pasita Abad. Ang kanyang work of art, isang colorful bridge. Ang cute, di ba? Ito ay ang pinakagusto kong pinuntahan natin. Ako rin, kasi cute eh. Alam mo itong bridge nito, ginawa ng isang Pilipina. Ay, kilala ko yan. Uy, close kayo. Oo, Pasita Abad. Patay na siya. Oo nga, pero kilala ko siya. Baka multuhin Kasi ka. magaling siyang gumawa. Ang art bridge nito ang nagkukonekta sa daang Robertson at Clemenceau Road. Ang pangkaraniwang tulay ay na-transform into a playful and colorful bridge. Teka. While on the subject of Kapinayan, how about this stadium? This could be inspired by our own famous durian, di ba? Sa palagay nyo, they call this the Esplanade Theater. Ito ang tanghalan ng mga performing artists nila. Every waking day in Singapore is lovely. No fox, they need not paint their city pink. Paglabas nyo ng kalsada, you'll find it clean and green. Not a single kalat in the city. Kahit na nga nagtataasan ng mga gusali rito ang mga puno at mga halaman, namumuhay at nabubuhay ng mapayapa. Asa ano ho tayo ngayon? Street, Upcross Street. May makikita nyo sa kahabaan na to, may mga cannonball tree na tinatawag. Bakit po naging cannonball tree to? Ito kasi may cannonball ang itsura niya. Yan ang itsura niya. May kabigatan, parang buko sa bigat. Ito ho, nag-shell out na. Yan, may ganyan mga itsura. Ito yung loob niya. Yan. So parang pag sumabog, cannonball pa rin. Yan. At ang kinaganda nito, meron siyang bulaklak. Itong bulaklak na to, ayan. May 5 dahon. Hindi pala dahon, parang nga pala ng bulaklak ito. At nagsisimbula sa parang lotus siya. Okay, this one, ito yung pag-pray kayo sa Buddha. Meron siyang, makikita mo may nakagano na snake. Ito siya mukhang snake. At sa harap niyan, pag binuksan mo, nandun ang mukha ng Buddha. Ayun siya. Sari-saring tao, iba't-ibang paniniwala. Hindi naman sila nag-aaway. Nire-respeto nila ang kani-kanilang nakagisnan at ginustong tradisyon. Halimbawa na lang dito sa Waterloo Street. Ito ang Sri Krishnan Templo ng mga Hindu believers. Pagpasok, remove your slippers. Oh. Okay. Oh, guys, here. Guys, dito. Sa di kalayuan, as in mga 50 steps away lang, matatagpuan naman ang isang Chinese temple. Nasa likod natin Ang ay temple na temple. Lord Krishna. Krishna. Yan ang tawag
sa Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hindu temple Hare. yan. Tapos sa kabila naman, just a few meters away, Ang Taoist. Taoist temple. Right. Chinese temple. Ano pangalan ng temple? Kuan Yin Ay, ang Temple. galing! Nakuha niya! Oo, Ah, nakakapagtaka kasi bakit ganun? Magkatabi sila. Okay, ang kinaganda niyan, May war of the religious na tinatawag. hindi naman. Dito sa harmonious relationship nila. Yan ang convergence of all lahi na nandito sa Singapore. Galing, Pinagsama-sama, galing. pero nagsasama-sama Very sila. peaceful pa rin. Ang Goddess of Mercy Temple o ang Kwan Yin Tong Hu Cho. Sa labas pa lang, naghahalo na amoy ng insenso, bulaklak at kandila. Tanaw na rin ang malagintong altar ng templo. Lahat ng kanilang deity ay nasa isang central altar. Nasa gitna nito ang tinatawag nilang main god nila na si Kuan Yin, ang Goddess of Mercy. Down at Telok Ayer Street naman ang matatagpuan ang isang Taoist temple, ang Jack Ho King Temple. At nandito po tayo ngayon sa Tien Hoc Keng Temple, ang first Chinese temple dito sa Singapore na Chinatown. dito nga sa Chinatown ng Yes. Singapore. Alam mo ang pangalan ng clan nila is Hokkien Kue Kwan. Ito yung nagtayo nitong temple. Sila yung unang clan na yun. Okay. Yes, pupunta natin yan. Ngayon, I heard wala daw pa akong ginamit dito. Kasi, Ayun. alam mo yun, yung mga, Paano sa ginawa ko? pag ganyan-ganyan ng mga kahoy sa labas, ang minsan ginagamit nilang pako, yung kahoy din. Kaya walang Kahoy pako. din. Kasi mas matatag yun eh. Walang itig na ganyan. Hindi gagalaw. Mas So, maganda yun. Let's check it out. Yeah, let's go. Macho po ang tawag sa chief deity ng templong ito. Siya ang tinatawag ng mga sumasamba rito para sa isang ligtas na pagbabiyahe. Itinatayo ng mga Chino at Malay immigrants bilang pasasalamat sa kanilang paglalakbay. Atop its pillars, makikita ang intricate designs ng dragon, gods, at phoenix. Dadalhin naman namin kayo sa hub ng Muslim community. Selamat datang, Kampong Glam. Welcome to Kampong Glam. Nakita nyo ang Kampong Glam Cafe at pupuntahan natin ngayon ang kanilang mosque dito. Sa Singapore pa rin tayo. In Malaya, Kampong means village at ang glam naman po ay kinuha sa Jelam tree na dati ay puno ang lugar ng ito. Kaya Kampong Glam o Jelam Village. We walk into Baghdad Street through the Bussorah Mall to finally see Masjid Sultan, ang Sultan Mosque. Ito ang pride ng Muslim community rito. Wow! Ito ang National Mosque ng The Singapore. National Mosque of Singapore is at our back. Ang original na mosque ay itinayo noong 1824 ni Sultan Hossein. Itong nakita niyo ngayon ay mula sa pinaghalong disenyo ng Persian, Turkish, Moorish at